Nais ko lang pong banggitin dito sa inyo. It is a very welcome development po itong inilabas na pahayag ng Southern Luzon Command. Commander po ito ng Southern Luzon Command na si Lieutenant General, 3-star General Area Commander, Lieutenant General Balauro. Ang sabi po niya, nakakaiskandalo ang malubhang pag-iral ng korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan at nakikiisa sila sa mga mamamayang Pilipino upang ito ay tuligsain. Sabi niya, sa gitna po ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, hindi ko kasi mabasa kasi parehong cellphone ang ginagamit ko, but I tried to read it before I went on board, no, mga kababayan. Sabi ni General Balauro, pinunong commander ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, at mabuti pa ito, may bolos ito ay kukumpara kay General Bronner na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na politikong-politiko ang forma at mga diskarte. Sabi ni General Balauro, nababahala sila at nasasaktan sila sa nakikita nilang malubha na pag-iral ng korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan sa gitna ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Ako po ay na-touch, no? I am so deeply moved sa ganong pahayag ng isang general na mataas ang katungkulan, prinsipyado, at I personally know him, na hindi po ito kurakot o diskartidor na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Naging katrabaho ko po ito sa National Task Force to End Local Conflict in Southern Tagalog Region. Partikular sa paglaban po dyan sa mga operations ng CPP, NPA, NDF, sa mga industrial zones, sa malalaking mga industrial park na ini-infiltrate nila dyan sa area ng Cavite, Laguna at Batangas. So I know him personally. Maayos, matino po ito si General Balauro. Ano po ang kanyang binabanggit? Sabi niya, maliban doon sa sila'y nasasaktan, sa nakikita nilang paghihirap ng mamamayan, ng milyong-milyong mga Pilipino habang naglulustay at natutulog at nagpapasasa sa ninanakaw na yaman, ang mga politikong dambuhala ang pagnanakaw, pati mga anak at pamilya nila, ay namamatay din ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno upang panindigan at ipagtanggol ang ating demokrasya, ang kapayapaan at seguridad ng bansang Pilipinas, samantalang wala kang makikitang ni anumang pagrespeto o anumang pagkakaroon ng damdaming mahiya itong mga magnanakaw at mga kurakot sa gobyerno. Wala siyang pinatungkulan, si General Balauro, but the statement released by a senior military officer in the person of Lieutenant General Balauro is something that is loaded with emotions that reflect the sentiments ng mga sundalo at pati na po ng kapulisan. In fact, I am talking to 2 police generals na naging kabahagi ko po sa NTF-ELCAC. They were also colonel at that time. At binabanggit nila, matagal pa ba ito ka, Eric? Matagal pa ba ito? Hindi na po namin kaya ang nangyayaring nakikita namin na anytime ay sasambulak po ang galit ng mga mamamayan. Mantakin nyo mga kababayan, kahit ano pa po ang gagawin ngayon ni Marcos Jr., the political crisis created by the enormous scandal of plunder and massive systematic corruption become irreversible. Hindi na po ito mapipigilan mga kababayan. Ibig sabihin po, if there is now at the degree and level of an officer with a 3-star rank holding an area command, sana hindi nila ito i-relieve, kasi pag pinarelieve ito ng Board of Generals o ng Department of National Defense, nila Secretary Teodoro at nila General Bronner, alams na. Dahil tiningnan at binasa ko pa ulit-ulit ang statement na ito ni General Balauro, wala siyang tinutumbok na anuman o sinumang politiko, pero puno ng damdamin, ng pagdadalamhati at ng kanilang sentimiento na sa gitna ng paghihirap ng mga sundalo natin na mamatay sa mga labanan laban sa buong bansa at sa saang panig ng mga kanayunan at mga lugar na may pagbabanta sa pangseguridad at mga
demokratikong karapatan ng mamamayan at kapayapaan ng buong bansa, ang unang nagre-respondi at nagtataya at nagbubuwis ng buhay, mga sundalo at pulis. Subalit, ang mga mamamayang Pilipino at sila na nanggaling din po sa pamilya ng mga mahihirap na pamilya ay binibiktima po sila ng mga wala na ngang naiambag na kabutihan sa ating bayan, pinagpapasasaan pa na parang mga buwetre, buaya, at mga parasitikong nabubuhay sa dugo at pawis ng mamamayan upang makapaglustay sila ng pundo ng bayan. Walang pakialam ang mga kagaya nito nila Martin Romualdez. Mantakin mo ang kanyang mga luxury cars, hindi lang pala ang mga Diskaya family. Ay lumalabas ngayon ang impormasyon, hindi bababa sa 10 billion pesos ang worth ng mga high-end luxury cars estimated to be owned by Romualdez. Ganon din po dito kina Benny Abante. Ang mga luxury cars nila at ang mga mansyon po nila hindi bababa sa tag 200 to 300 million. Sila Manix Dalipi, nasa nga subdivision like Dasmariñas Village, Bill Air, Dasmariñas Ayala Alabang Village, nasa Forbes Park, nasa Valle Verde, mga exclusive subdivision, 24 hours ang security at naka-bakod ng matataas at wala po silang problema sa baha o ano pa mang mga problema sa kagutuman o kahirapan at kawalan ng pagkain. Subalit ito lahat makikita natin na nanggaling ang karamihan nitong pinagpapasasaan nilang mga pondo na galing sa mamamayang Pilipino sa buwis na pinaghirapan ay pinagpapasasaan nila. Mantakin mo, fleet of exclusive and mga high-end, top-of-the-line luxury cars, kay Romualdez alone, 10 billion pesos. Ang kanyang isang eroplano na second-hand, refurbished, galing kay Lusutan, Gulfstream, ay nagkakahalaga po ng almost 500 million pesos. Ang G4 Gulfstream na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Ganon din po si Saldico. Ang kanyang mga helicopter at mga eroplano at mga mansyon. Si Martin Romualdez po, kabibili lang ng 1.6 hectares ng prime lot property inside Forbes Park na nagkakahalaga po ng 6 billion pesos. Pinapatayuan niya ng mansyon na 1.2 billion pesos. You cannot blame why the likes of sensible and with moral standard kind of officers in the like of General Balauro will now have to share and air their sentiments and grievances in behalf of the officers of the armed forces of the Philippines. Terrible. This is terrible, mga kababayan. So you can see through the lens ng statement na inilabas po ng Southern Luzon Command that indeed, hindi na po nila maaatim ng mga sundalo at pulis. Kung ito man po ang sitwasyon natin ngayon, kung ito man po, mga kababayan, ay ipapatawag siya ng mga Board of Generals ng Department of National Defense to explain, at kung ipa-take down po ang post na ito, alam na natin na naglalaro ng politika si Marcos at wala siyang pakialam sa katotohanan ang punot dulong pinagmumulan kung bakit nanumbalik, lumalim at lumubha ang pagkakaroon ng pandarambong sa kabanang bayan at sistematikong pagkakaroon ng malawakang korupsyon at almost all levels of government in almost all agencies of government ay nagsimula nang ang kanyang termino ay nagsimula din po kasama ang pinsan niya. Short of saying, sinasabi ni General Balauro, and I believe ito po ay sentimiento ng bawat isang marami na mga private PFC, patrolman, korporal, sarhento, lieutenant, kapitan, major, colonel, at iba pang mga ranggo hanggang general na iiskandalo na po ang ating armed forces of the Philippines. And I believe ganyan din po ang sentimiento ng Philippine National Police. Kung mapapatahimik man nila o masisitaman ni Marcos, ni Gibo Teodoro, at nila Bronner, si General Balauro,
the message has already come across the table. Ito po ay narinig na at natanggap ng mga taong bayan na may sentimentong binibitbit ang ating mga kasundaluhan mula sa matataas na opisyal, senior officers, hanggang sa junior and middle level officers, hanggang pababa. Nararamdaman po nila ang hapdi at pait ng miserableng buhay ng mamamayang Pilipino na naghihirap at lalong pinapahirapan ng gobyernong ito ni Marcos, samantalang inaariglo at dinidiskarte nila na makalusot ang kagaya nila Martin Romualdez at nila Saldico. At tatawagin pa ni Lola Laila de Lima, tarantado din ito, no? Si de Lima, no? Pasensya na kayo, ha? Hindi ko kasi kayang murahin ng PI. Selfless act daw ang ginawa ni Romualdez na pagbibitiw sa pagka-speaker. Of all the people, si de Lima magsasabi na selfless act, tarantado. Anong selfless act? Si Martin Romualdez ay arkitekto at punong salaring kriminal na itinuturo kung bakit nagkaroon ng massive illegal and criminal congressional insertions na kanyang minaniobra kasama sila Saldico at nakinabang pati mga komunidad na mga party list at mga grupo ng mga dilaw and pink zombie sa Kongreso at pinirmahan at kinonsinti ni Marcos. Martin Romualdez is not innocent. He is the co-architect and co-main conspirator with Marcos. At ngayon, todo depensa din itong si Janet Dingbaksha Queen Garin. Sabi niya, nag-offer daw ng kanyang sarili si Martin Romualdez sa kasalanang hindi niya ginawa. Excuse me, ha? Kasalanang hindi ginawa? Siya nga ang pasimuno. Itinuturo siya mismo ni Congressman Toby Chanco. Itinuturo siya mismo nila Congressman Ungab, nila Kiko Barsaga, at ng marami pang kongresistang hindi nakikinabang sa kanya na siya ang arkitekto at pasimuno ng mga insertions na ito ng mga AIX, AKAP, MAIC, TUPAD, at pati na po ng mga flood control projects na hindi ka makakakuha kung ikaw ay tumutuligsa, tumututol o hindi nakikiayon sa kanila ni Marcos. So ginamit talaga ito sa panunuhol ang mga pandarambong na ito, and to the point that it became smooth and efficient na magnakaw ka basta ikaw ay kaibigan ni Marcos at kaalyado nila ni Martin Romualdez. Okay lang yan. Kaya naging dambuhalang magnanakaw ang mga kagaya po ni Saldico at ng mga kongresistang naiiwan dyan, nila Dalipi, nila Dong Gonzales, at marami pa sa mga core group ng gangster na mga sindikato ni Martin Romualdez. And now, sasabihin itong mga alipores ni Martin Romualdez at ni Marcos na nagsakripisyo si Romualdez, nagsakripisyo daw siya at kanyang ipinakita na kahit wala siyang kasalanan, ay kanyang haharapin ang pagtuligsa at ang galit ng mga tao sa isyu ng korupsyon. Dapat lang. In fact, the resignation, so-called, of Romualdez sa pagiging Speaker of the House was nothing but a calculated damage control. Mga kababayan, it was a damage control. Para lamang mapaibsan at mabawasan ang nagngangalit na si Simborio na pwede nang sumabog bilang bulkan ang dibdib ng mga mamamayang Pilipino sa darating na mga araw. Pinakalma ni Marcos. Sabi niya, sidestep ka muna, pero hindi naman natin kukunin ang mga ninakaw ninyo. Palamig and then exit. Because we did not hear Marcos ordering the Anti-Money Laundering Council and the Department of Justice, including the National Bureau of Investigation and the National Intelligence Coordinating Agency, with the full weight of the force of the weight of power of the President, including ang mga instrumentalities of government na binanggit ni Ka-Eric. Hindi nila hinahabol sila Saldico, hindi nila hinahabol sila Martin Romualdez, hindi nila hinahabol ang Gang of Six ni Romualdez. Si Romualdez, si Saldico, si Manix Dalipi, si Dong Gonzales, itong sila Garjola, itong sila J.J. Suarez, at itong sila Saldico. Hindi nila hinahabol. There is no single
filing of case of forfeiture or petition for forfeiture, seizure, and freeze order by the Anti-Money Laundering Council at the Court of Appeals upang habulin ang kanilang mga bank accounts, foreign deposits, at pati po ang kanilang mga real property, ari-arian, at ang kanilang luho sa mga sasakyan, eroplano at helicopter. There is none of that sort of order na ipinalabas ni Marcos.